Handa raw sagutin ng 5 opisyal ang reklamo ni Senadora Amy Marcos kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Git naman ng isa sa kanila na si Justice Secretary Boying Rimulya, ginagamit lang daw ni Senator Amy si Digong para sa eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Duda si Justice Secretary Boying Rimulya sa naging proseso ng Ombudsman matapos itong pasagutin ng kalihim at 4 pang matataas na opisyal kaugnay ng pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi malinaw ang procedure kasi dati merong fact-finding yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa amin. Nag-ugat ang reklamo sa report ni Senadora Amy Marcos sa chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na nagrekomendang sampahan sila ng reklamong kriminal at administratibo. Handa naman daw si Rimulya na sagutin ang reklamo. Everything that happened was within legal bounds. Lahat naman yan according to law. Gate pa ng kalihim, tila ginagamit lang ni Senadora Amy para sa eleksyon ang pagkaaresto kay Duterte. What was contained was a chairman's report. So that's a little strange. Kasi parang in-aid lang yaman. Parang gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa election. Magsusumite rin ng kanyang counter-affidavit ang isa pang sangkot sa reklamo na si PNP Chief General Romel Marbil. Nothing to hide. Ang sabi ko nga, ang ginagawa lang mo namin is really to assist po yung Philippine Center of Transnational Crime in implementing a warrant of arrest na inisyu po ng ICC. Yun. So, yan po ang Tiniyak naman ng palasyo na sasagutin din ng 3 pang opisyal na sina Interior Secretary John Vic Rimulya, PNP CIDG Chief Nicolas Torre III at Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilao ang reklamo. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. May buwelta rin ang palasyo sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat ding managot si Pangulong Bongbong Marcos dahil impeachable offense daw ang ginawa niya ng arestuhin si Digong. Ang opinyon na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.